Ang nakapagpapabagong pag-ibig ng Diyos ay nangangailangan ng bagong sisidlan, at ito ang ating puso at ating pagkatao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Minsan nag-aayuno ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Pariseyo ay nag-aayuno." Sumagot si Jesus, "Dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Hanggat kasama nila ito, hindi nila gagawin iyon. Ngunit darating ang araw na kukunin mula sa kanila ang lalaking ikinasal at saka sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang damit, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat, at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay newness. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, dinadala tayo ng ating Panginoon sa pagbabago. Naparito siya upang baguhin ang lahat. Kaya nga, paano ba tayo magiging kaisa sa pagbabagong iyon? Ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihang nagpapabago. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang pag-ibig ay parang apoy na kayang tumupok, kayang magpabago ng anuman. Tulad ng isang kahoy na kapag tinamaan ng apoy at nasunog, ito magiging abo. Hindi na kahoy, kundi bagong nilalang, bagong substansya, yung abo. Tayo rin, kapag tayo ay tinamaan ng pag-ibig ng Diyos, tayo mababago. Kaya nga kapag nahihirapan tayo sa landas ng pagbabago, ibig sabihin, hindi pa natin hinahayaan na tanggapin ng buo ang kanyang pagmamahal sa atin. Dahil ang pag-ibig na ito ay hindi ipagpipilitan ng Diyos sa atin, kundi mahalaga na ito ay malaya nating tanggapin. Maraming bagay sa buhay natin ang humahadlang para tanggapin ang katotohanan ito ng pag-ibig ng Diyos. Maraming humahadlang dahil tila ba ang pag-ibig ng Diyos ay kontra sa ating mga kagustuhan. Of course, minsan hindi tayo handa, minsan ayaw nating tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. So it is also about acceptance at gaano ba natin tinatanggap ang kanyang pagmamahal sa atin. Dito sa ating gospel, ito yung binibigyang diin. Ang tungkol sa alak, ang bagong alak at ang sisidlan. Napakahalaga na ang bagong alak ay ilagay sa bagong sisidlan. Dahil kapag ang bagong alak ay inilagay sa lumang sisidlan, papuputukin ng bagong alak ang sisidlan at sabi nga, kapwa sila masasayang. Napakahalaga
mga kapatid, kung tayo yung sisidlan, napakahalagang tayo ay magpanibago. Dahil ang dala ng ating Panginoong Jesus, ang dala ng pag-ibig ng Diyos, ay pagbabago sa atin. Sa nagmamahal, palaging bago. Always new. Walang luma sa pagmamahal. Kaya nga, madalas tayo yung luma. Kaya kinakailangan tayo ay magbago upang sa ganoon ay matanggap natin ang sariwa at bagong alak ng pag-ibig ng Diyos. Kasi kapag hindi tayo magbabago at hindi tayo magpapanibago, masasayang dahil hindi natin matatanggap ng husto at lubos ang kanyang pagmamahal. Kaya nga ito yung panawagan ni Jesus nang siya'y magsimula sa kanyang public ministry. Repent, believe in the gospel, for the kingdom of God is at hand. Napakahalaga ng pagsisisi at pananampalataya upang tayo'y pagharian ng Diyos, upang maghari itong pagbabagong ito, itong kagandahang loob ng Diyos na ito, itong pag-ibig ng Diyos na ito. So napakahalaga na tayo ay nagsusumikap sa pagbabagong buhay at sa pananampalataya. Kaya sabi niya, repent and believe. Mahalaga po ang dalawang salitang ito. Dahil kung gusto nating tunay at tuluyang baguhin ng Diyos, mga kapatid, napakahalaga ng repentance, yung ating pakikiisa sa pagbabago ng ating sarili. At hindi lang po natatapos dun sa pagbabago. Napakahalaga that we also deepen and live our faith. Yung ating buhay pananampalataya. Sabi doon, believe in the gospel. At sino ba yung laman ng gospel? Jesus. Matatanggap lang natin si Jesus kung mayroong pagbabalik loob, pagbabago sa ating sarili. Sapagkat ang bagong alak ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Si Jesus ang pag-ibig na nagkatawang tao. At itong alak na ito ay sumisimbolo sa kagalakan na dulot ng pagmamahal niya sa atin. Pero hanggat tayo ay lumang sisidlan, hindi nagbabago, hindi natin mararanasan yung joy, yung happiness, yung meaning, yung fullness, yung purpose. Hindi natin ma-appreciate at matatanggap ang pag-ibig ni Jesus, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga napakahalaga mga kapatid itong paanyaya ng ating gospel. Magsumikap tayo na alisin ang mga lumang sarili at yakapin ang bagong sarili. Kung ano yung luma, kung ano yung pangit, kung ano yung masama, kung ano yung hindi mabuti na nire-represent nitong old wineskin, alisin natin at palitan natin ng bagong sarili. Yung sarili na mapagmahal, sarili na mapagpatawad, sarili na marunong umunawa, sarili na marunong dumamay, hindi madamot, yung sarili na mapagbigay, sarili na makadiyos, sarili na marunong makipagkapwa, sarili na hindi makasarili. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na magbagong buhay sa pamamagitan ng iyong pagmamahal at ng iyong biyaya. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen.